Wala pang 1 year si Duterte, malami nagawa, 6 months pa lang. Sino? Si Duterte. Ano? 6 months pa lang. Oo. Kasi yun ang pangako niya eh. Kaya nga nagtiwala sa kanyang tao. 6 months, within 6 months, ang Pilipinas, babaguhin niya yung sistema. Totoo naman. Eh, sa loob na, naniniwala ka kayo sa loob ng 1 year yung Duterte, marami na siyang nagawa. Oo naman. Napakarami niyang nagawa. Ano mga nagawa ni Pangulong Duterte? Unang-una, ang sabi niya, ibigay natin sa kapwa natin ang respeto. Bigyan natin sila ng respeto. Lalong-lalo na ang mga pulis. Ngayon, ang tanong ng tao, paano pagkakatiwala ng pulis anak at tinapa? Yan ang lisensyadong kriminal. Sabi nga nila, di ba? Pero, mangyayari yan. Totoo naman. Nangyayari. Nga, ang ginawa niya, pinahugot niya lahat ng iskalawag. At pinadala niya sa amin. Pero kami. Ngayon, iskalawag ka. Hindi ka pwede makarating sa amin. Kasi alam mo ng mga taga ng iskalawag na nga eh. Papatayin ka. So, para magkaroon ng respeto ang tao, kailangan ng iskalawag wala. Di ba ginawa niya? So, nagkaroon uli ng respeto ang tao sa pulis. Kasi nga, siyempre, sinala niya lahat eh. Panahon ni Digong. So, nandun tayong may mga puntong hindi natin malalahat. Diba? Hindi natin malalahat. Pero, disimulado sa ngayon. Sa ngayon ha, disimulado. Pwede mong respeto ako. Katulad ng mga panahon. Pero ngayon, pare, utangin na dati hindi ako sumasagot sa pulis. Ngayon, pag dumada ng pulis, nakita ko yung uniform. Kasi nga, naranasan din nila kung ano naranasan ng ibigyan. Diba? Pero habang patagal ang pamumuno ni Bongbong Marcos, ano yung nararamdaman mo? Ano yung nakikita mo? May improvement ba or ano what? Ano yung pagkakaiba ng panahon ni Digong? Ang laki ng pinagkaiba. Kasi mga panahonan Sa loob ng 2 years ni Digong, anong meron? ay hindi na pwede. Nagkaroon ng takot ang tao. Takot sa sarili na baka pag gumawa ako ng kasalanan, mamamatay ako. Yun. Yun, di ba? Yun yung panahon na sabi nga nila, ikaw na ang pinakamatapang na tao kung gagawa ng kabalbalan sa panahon na Digong. Kasi alam mo sa sarili mo, alam natin lahat na maaaring ikamatay din. Diba? Gawa ka ng tapuhay mo. Gawa ka ng tapuhay mo. Ngayon, kaya ko nasabing nanahimik at nagkaroon na respeto ang tao. Kasi, yun nga, binigyan na agad ng pag-iisipan yung tao. Ang sabi pa nga niya, within 6 months, pati kinuhin ko ang Pilipinas. Sino pang presidente sa tita ng gano'n, kundi siya lang, ang isip tuloy na tao, baliw na. Diba? Baliw na tayo yan. 6 months, pati kinuhin mo ang Pilipinas. Ano na? Yung pala, may sarili siyang pamamaraan. Pero sir, naniniwala ka naman. Sa loob ng 6 months ay nagawa na. Nagawa niya pa. Nagawa niya within 6 months. Ano yun sir? Maraming taong nangilag. Maraming taong nangilag na gumawa ng kabalbalan. Kasi nga, hindi limit sa ating mga Pilipino, hindi limit sa kalaman natin na kapag ka gumawa ka ng kabalbalan sa kapanahon ng Duterte, may kalatagyan ka. Kurado yun. Diba? Ano yung inuuna niya doon sa Pilipinas? Ang inuna niya, sir, yung mga kababayan niya kagad. Yung mga putante. Yung tate ng inuna niya, diba? Hindi pa sir, ang inuuna niya yung mga, hindi pa game, yung limang mga generals. Dito muna nga, yung mga kababayan mo na niya inuna niya. Kung anong problema. Diba? Kasi nga, nararamdaman niya, walang respeto ang tao sa sundalo, sa pulis, diba? Sa gobyerno, walang silang respeto. Dati. Dati. Sabihin sir, pinalit niya yung respeto. Yung dagat ang una niyang ginawa. Kailangan magkaroon ng respeto ang tao sa pulisan, kasundaluhan, para kahit pa paano, matupos nilang mag-open ng problema. Diba? Nagkaroon pa nga ng matalastas. Isumbong mo kay mamang pulis. Kami nang bahala. Diba? Ngayon, ito sistemang yun, nagawa niya ng paraan ng ganung bagay. Kahit matataas na opisyal, nilalatak niya, wala nang pakailan. Diba? Samantalang maaari niyang ikapahamak. Pero ginawa niya ng paraan. Ginawa niya ng paraan kung paano maging ganun ang sistema sa pamamalakad niya, sumunod. Para nang sa ganun, ang Pilipino, magkaroon uli ng pag-asa. Panahon ngayon ni Marcos, ano nakikita mo? Sa ngayon, sir. Sa kanya ngayon mag 2 years na siya. Sa totoo lang, sir. Sa ngayon, kasi, para sa akin na nga, sa mga katulad naming katalantakan at
ka sa lansangan, nagmamas ka sa lansangan. Oo. Danas ko ang kapanahunan ng mga iba't ibang klase presidente. Yes. Isa lang naman ang sinasabi. Oo. Diba? Kaya sa tumakbong presidente para tulungan ang Pilipino. Yes. Diba? Natupad yun sa salita ni Duterte. Oo. Kapanahunan ngayon, na wala na si Duterte, para sa akin na hindi ko alam kung anong iisipin ng iba. Para sa akin lang, Oo. wala akong nararamdamang pagbabago. Bumalik na sa dati. Bumalik sa panahon ng Kapanahunan ng ibang presidente. Hindi kay Duterte. Diba? Bumalik na sa dating kalakaran ng Pilipinas. Hindi sa panahon ni Duterte kasi nung panahon ni Duterte hindi ka pwede magsabi. Pero hindi ko pwede agad yan. Bawal yan. Sikat pa. So ngayon, bumalik na sa ganang klase sikat. So maniwala ka sa hindi. Nakaupo ko dito mag-aabot. Yan lang sa may gilid. Napapansin ko may nag-aabot na. Oo. Alam ka naman sabihin mong kinki na doon. Diba? Tapoy ako na may higa. Alam mo ka.